ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate, kami. Sabi ni Trixie Angeles. Ma'am, kayo tong gawa ng fake news. You are lying! Come again, sir? You are lying! May bagong statement itong mga vloggers ni Digong, itong DDS vloggers, halimbawa itong si Trixie Angeles, iba naman ang pautot nila ngayon. Ang sinasabi naman nila ngayon, mga whipping boy daw sila. Kumbaga, nagkakasala itong administrasyon na yan or itong government official na yan, sila ang sinisisi. Kasi sunod-sunod yung kanilang kaso. Tingnan mo ha, bakit kayo kakasuhan sa tingin ninyo? Bakit kayo kinasuhan ng grupo nila Risa Ontiveros? Bakit kayo kinasuhan ni Tariela ng Philippine Coast Guard? Dahil utos ni PBBM? Utos ba ni Presidente Marcos kay Risa Ontiveros na kasuhan nyo yung mga vloggers na yan? Sa tingin ninyo, magpapadikta si Risa Ontiveros sa Presidente? Magpapadikta siya kay PBBM? Definitely hindi. Kaya kayo kinakasuhan, kaka-fake news ninyo. No, mana-mana na kayo, Harry Roque, Maharlika, pare-parehas na, karamihan na, pero may mga matitino pa rin namang DDS vloggers, pero marami ang panay pakalat ng fake news para sirain lang itong gobyerno. Tapos, kapag sinisingil kayo sa kagagawan ninyo, sinisingil kayo sa pagpapakalat ninyo ng fake news, ginigibit kayo. Oppressor si PBBM. Oppressor itong gobyerno. Hala, nangyari sa inyo? Pati si Risa Ontiveros na nagkaso sa inyo. May papel pa rin si PBBM dyan. Kasalanan pa rin ni PBBM yan. Anong kinalaman ni Risa kay PBBM? At anong kinalaman ni PBBM dito kay Risa Ontiveros? Si Tariela, posible pa kasi kaalyado ni PBBM. Posible ha, yung term natin, pero hindi ibig sabihin na totoo. Pero posible. Pero si Risa Ontiveros, iuugnay ninyo kay PBBM sa inyong kaso, parang ang labo naman nun. Or, hindi nyo kayang birahin si Risa Ontiveros dahil pinapatulan kayo? Kaya si PBBM pa rin ang sisi ninyo. Or sanay na sanay kayo na si PBBM ang inyong binibira. Mayroon statement si Trixie Angeles. Kung hindi nyo pa nakikita, ka-coffee, no? Yan, nagsisirculate yan online. Ang sinasabi niya, kami na naman. Kami na naman. Di ba ang labas, lagi na lang kami. Kami. Yan ang pinapalabas nila. Kasi naman, kayo, paulit-ulit kayo sa ginagawa ninyo. Sirain itong gobyerno. Kaya kayo na naman. Lang naman kami. Kayo yan eh. Kayo itong naninira sa gobyerno. Ang masaklap, okay sana kung valid yung mga criticism, okay sana kung may mga ebidensya, ang problema, fake news. Sige, let's assume na si Trixie Angeles ay tumatayo bilang spokesperson dahil siya ang abogado among these Duterte vloggers. Pero ang sentimento niya, bakit kami na naman? Ma'am, kayo na naman eh. Kayo na naman itong pakalat ng kalukuhan at ng fake news. Sabi niya, some government officials using vloggers as whipping boy, sabi po ni Trixie Angeles. Basahin natin yung nilalaman ng balitang ito. Whipping boy ha, that's the term ha. Pag sinabi mong whipping boy ka-coffee, no, halimbawa, may prinsipe, yan yung description sa sa Google, no. O dalawa kayo, may prinsipe at yung isang tao na usually educated yan or kumbaga dalawa yan, isang mayaman, halimbawa, isang mayaman, isang prinsipe, tapos may isang mahirap pero nakapag-aral halimbawa. Pag whipping boy ka, pag nagkakasala yung prinsipe, ikaw lagi yung sumasalo doon sa kasalanan ng prinsipe. So parang ang lumalabas ngayon, may mga taong nagkakasala pero ang sumasalo sa pagkakasala ng mga taong yan, yung mga Duterte vloggers. Talaga ba? Ganun? Trixie Angeles? Ganun yun? Kami na naman, some government officials using vloggers as whipping boy, sabi po ni Trixie Angeles. Si Trixie Angeles po, siya po ang dating presidential spokesperson ng administrasyon din ni PBBM. Nung natsugi yan dyan sa PCO, tumiwalag na yan. Kung ano nang sinabi sa gobyerno, kung ano nang pinagsasabi kay PBBM. Grupo ni Vic Rodriguez yan, no? Natsugi kasi nadiskubre yung mga kalokohan ni Vic Rodriguez. Ayan. Kaya, nung natanggal na sa PCO, ayan, nabira na. Sunod-sunod na yung pagbira sa administrasyon ni PBBM. Former presidential spokesperson Trixie Cruz Angeles said that some government officials are using vloggers as whipping boy. Cruz Angeles made a statement in an interview with broadcast journalist Willard Cheng, dyan po sa programang Agenda ng Bilyonaryo News Channel's Primetime Newscast, in connection with a complaint for investigation filed by Senator Risa Ontiveros against several vloggers. Now, sinong nagkaso? Risa Ontiveros.
Anong kaugnayan ni Risa Ontiveros kay PBBM? Mas maiintindihan mo pa kung executive or miyembro o parte ng executive ang nagkaso sa mga vloggers na yan. Kasi posibleng maisip mo pa na merong influence si PBBM dyan. Pero, senadora. Si Risa Ontiveros, parte ng minority. At kung ano-ano din ang sinasabi sa gobyerno, yun ang nagkaso. Anong kaugnayan ni PBBM dyan? Actually, sabi niya ha, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate, kami. Sabi ni Trixie Angeles. Ma'am, kayo tong gawa ng fake news. Sige, hindi ikaw, pero yung grupo mo. Kayo din, paulit-ulit din kayo sa ginagawa ninyong fake news. Tingnan nyo, wala ngang nag-circulate, at least ako at most of the people doon sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yon. Pero unang-una kaagad kami ang pinunteriya dito, sabi ni Trixie. Di good for you, good for those people na hindi nag-circulate ng video na yan. So sinampahan kayo ni Risa Ontiveros dyan sa NBI, harapin ninyo yung kaso na yan. Total, ini-insist ninyo, inosente kami dyan, wala kaming kasalanan, edi maganda para sa inyo. Mapapahiya nyo si Risa Ontiveros, di ba? Masusupalpal nyo sa mukha ni Risa Ontiveros. Hoy, wala ka pala kaso ka ng kaso Pag natalo nyo si Risa Ontiveros sa kaso na yan, edi napapahiya nyo si Risa Ontiveros kasi dinadamay kayo sa mga kaso na yan na wala naman kayong kaugnayan. As per your claims. Di ba? Yan ang claims ninyo. Pero, knowing Risa Ontiveros, hindi naman siguro eng-eng si Risa Ontiveros, hindi naman siguro eng-eng yung kanyang mga abogado na magsasampa ng kaso against these individuals, against these people without a piece of evidence. Di ba? Hindi yan pupunta ng NBI, hindi yan magpapamedya na kakasuhan si Sas, kakasuhan si Joey De Vivre, kakasuhan kung sino man yung mga vloggers na yan. Ano yun? Tingin ninyo walang kukote si Risa Ontiveros? Walang kukote yung kanyang mga abogado? Na basta lang maisip, pipikit sila, o sige, kasuhan natin yung tao na yan. Definitely hindi. Storya ni Trixie Angeles yan. Storya nila yan. Pero may storya din ang kampo ni Risa Ontiveros. Parehas kayo may storya. O sino magdidesisyon kung sino ang may tamang storya? Yung NBI, magharap kayo dyan sa NBI. Total, parehas naman kayo mapipera. Diba? O si Risa Ontiveros, definitely, senador yan. May access yan sa kaperahan. May access siya sa magagaling na abogado. The same way, si Trixie Angeles, isang abogado. O DDS Vlogger, supported yan ng mga Duterte. Billionaires yan. May access din yan sa mahuhusay na abogado. Hindi dyan kayo magharap. Diba? Ganun lang yun Kung hindi nyo ginawa, edi absuelto kayo. Napahiya nyo si Risa Ontiveros. Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate, kami. Wow, very dramatic. Tumigil ba kayo? Si Harry Roque, tumigil ba? Diba? Kahit may kaso na yan, tumigil ba? Sila Joey, tumigil ba? Sila Sas, tumigil ba? Hindi naman sila tumigil O hindi kayo na lang ulit. Kasi parehas kayo ng ginagawa, paulit-ulit pa rin Tingnan nyo, wala ngang nag-circulate, at least ako, and most of the people doon sa listahan na hindi na-repost yung video na yon. Pero unang-una kaagad kami ang pinunteriya dito. Sabi niya, Ontiveros filed a complaint before the National Bureau of Investigation, dyan po sa NBI, para po imbestigahan itong mga tao na nasa likod ng pagpapakalat ng 2 videos ni Michael Murillo, alias Rene, the Senate witness who retracted his statement against Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo, itong pagbawi ng pahayag na ito, kung totoo man yung video na yan, against Kibuloy, may tao nasa likod dyan. May kumilos dyan. O ito, gawin mo to. Ito, bawiin mo. Ito, hawak ko pamilya mo kung hindi ka mag-retract ng statement mo. Ito mangyayari sa'yo, etc. At syempre, iba-black ops mo yan. Kung ikaw ay nga DDS vlogger, iba-black ops nyo yan. Diba? Galit na galit kayo kay Risa Ontiveros Lalo na si Kibuloy. Si Kibuloy maraming pera. Si Kibuloy may access sa sandabakbak na resources yan. Si Risa Ontiveros, isa yan sa nagpakulong kay Kibuloy. Pwede gantihan natin yan. Total, may nag-recant ng statement, may nag-retract ng kanyang statement, edi i-maximize natin yung pagbawi ng kanyang statement para madiin si Risa Ontiveros. Pero perang usapin dyan Cruz Angeles said that Ontiveros has the right to seek the help of the NBI kung sa tingin niya, aggrieved siya. Kung sa tingin niya, siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly. Correct. O at least nare-recognize ninyo yan. Kung sa tingin ni Risa Ontiveros na perwisyo siya sa ginawa ninyo, di magsasampa ako ng kaso.
Nasa NBI na lang yan kung kakatigan yung kanyang kaso. Di ba? Nasa sa inyo na lang din yan kung mapipresentan niyo yung inyong sarili at papagtatanggol ninyo ang inyong sarili. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi kami ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video na ng taong ito. Kaunting checking naman sana, sabi ni Trixie Cruz Angeles. Remember, hindi lang yung taong nag-share ang papanagutin mo o kung sino man yung taong nag-post. Posible, ito ang basa ko dyan posible na hindi nag-share itong si Trixie Angeles, posible na hindi siya nag-post about the video, pero paano kung parte siya sa planning? Yun siguro ang pinupunto ni Risa Ontiveros. Baka parte kayo doon sa circle, sa chain of, kumbaga may chain of command or nag-i-initiate nitong misinformation. Posible, hindi ka nag-post, di ba? Literal na nag-post, hindi mo ginawa yan, pero parte ka ng planning. O, di ba? Hindi pwede ka rin kasuhan. So, hindi ibig sabihin na hindi naman ako nag-share yan, hindi ako nag-post yan, absuelto na ako sa kaso. Paano kung may nakarating na testimonya o may nakarating na ebidensya sa grupo ni Risa Ontiveros na parte kayo sa pagpaplano ng pagpapakalat nitong misinformation? Di ba? I hope nagigets ninyo yung point ko. Not necessarily na nag-share ka ng video. Posibleng hindi ka nag-share pero parte ka o kasama ka sa nagplano para ipakalat yung video na yan. Di ba? Doon sa video, medyo live kasi yun Sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary, pero gusto ko ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi po ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi ni alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari niyong i-check ang Facebook Live namin doon. Kayo naman pala Galing pala sa Facebook Live ninyo Tapos sasabihin ninyo ngayon, hindi kayo nagpakalat. Ano yun? Hindi ba broadcast yan? Hindi pa pagbo-broadcast yan? May mga disclaimer kayo. Sige, pagtanggol nyo yung sarili ninyo sa NBI. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out po namin. Binigyan namin ng kabuuhan ang press briefing na ginawa ni Senator Risa. Panig niya yung buong buo na siya lang pinag-usapan doon, sabi ni Angeles. She also stressed that they have been fair and even lauded Ontiveros for raising questions on Murillo's testimony. Sa NBI nyo i-reserva yan. Yun lang yun Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang ang nagtatanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglalabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala ni siya nakakabasa ng aming social media post, sabi po ni Angeles. Hindi kikilos ng ura-urada si Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, isa yan. Hindi man abogado yan, ka-coffee. Isa siya sa pinakamatalinong senador. Bagamat alam niyo, lineage niyan, pink yan or dilaw. Pero isa siya sa pinakamatalinong senador. At hindi yan magsasampa ng kaso na pagtatawanan lang siya eventually. Definitely, nagkaroon ng consultation niya sa mga abogado bago siya magsampa ng kaso. Bang commonality? Ano itong ginagawa nila Sas, nila Joey, itong mga vloggers ng Duterte? Paulit-ulit naman ang ginagawa Huwag kayo magtaka na paulit-ulit din yung mga taong nagsasampa ng kaso sa inyo. Di ba?